Mga babae. First time ko lang kasing maranasan to. Kasi first time ko lang din naman magkaroon ng boyfriend sa buhay ko, guys. Siyempre tayong mga babae, nasanay tayo sa unang treat ng isang lalaki, di ba? Siguro yung emosyon ko, naipon hanggang sa napuno. Kaya siguro ganun na lang siguro. Pero guys, kahit ganun pa man, hindi pa rin naman nawawala yung love ko sa isang tao. Hindi naman ganun kadali yun na mawawala. Siguro nakakapagbitaw lang tayo ng bagay na alam natin na siguro nakakapagbitaw lang ako ng bagay na alam ko sa sarili ko na makakapagpagaan, pero hindi talaga yun yung intention ko sa pinupoint ko. Hindi talaga yun yung intention ko. Kumbaga parang siguro sinasabi ko lang yun dahil doon sa salitang yun, mas nare-relieve yung nararamdaman ko. Ganun po. Siguro dahil nasanay ako sa dating pag-treat sa akin. Siguro syempre pag nasanay ka, ganun, di ba? Nakasanayan mo kasi, ganun ka i-treat. Tapos, sensitive po ako, guys. Napaka-sensitive ko po. Mapa-touch, mapa-words, pasalita pa man po yan. Sensitive po talaga ako, guys. Kahit sino po sa atin, guys, pag, may ganun tayong mga ugali. Na sensitive tayo sa bagay na minsan nakikisama tayo sa mga pero hindi lahat ng words is nakakatuwa naman talaga. Totoo. Ako, hindi naman po ako perfect. Alam ko nakakapagsalita rin po ako ng hindi maganda. Kaya accepted ko po na meron din po akong nagagawang kamalian sa buhay ko. Accepted ko po na hindi po ako perfect. Oo. Opo, simpleng tampuhan lang naman, pero nawi sa ganun. Siguro dahil dahil ang hirap po kasi i-explain. Siguro sa kanya ko lang sasabihin. Huwag na po sa inyo. But how can you cope up that imperfections? Diba? Paano niyo po malalampasan or paano niyo po mapupuna or mapupunan, ang tawag ba dito? Ano bang right term? Ano pa yung maitutulong niyo po sa bawat isa para mapunan yung mga pagkukulang ngayon, di ba? How to accept the imperfections. Ito, no? How to accept the imperfections. By simply understanding. Di ba? Understanding, lawakan yung pag-uunawa, pag-iisip. Di ba? If you have, kung nakasanayan mo na ganito ka dati, widen your understanding. Kumbaga po, lawakan niyo po yung pag-unawa niyo, di ba? Do not deal on the negative side, di ba? Do not deal on that kind of negative thinking, di ba? Do not rely on one side. Ganun lang po mga kalingap, di ba? Do not rely on one side. Flip the book, andun yung another side mga kalingap, di ba? So, ayun, kung naunawaan niyo po, di ba? Naunawaan niyo po mga kalingap, or nalalaman niyo po kung ano yung paano niyo po ma-cope up or matutulungan yung mga imperfections. Sometimes things that hurt you most teach you the greatest lesson in life. Yes, to be honest, ito yung sabi namin ni Langga na pinaka-worst namin na misunderstanding. But this one also mga kalingap, mas lalong nagpapatibay sa amin. No? Ito yung mas lalong tumutulog sa amin para, di ba? Para maging matatag, di ba? Para after the days come, di ba? After the days come, matibay na kami, di ba? May mga solid foundation na po. Diba? May mga na po kami. May mga reference, may mga basis na po kami, di ba? Lahat ng relasyon may hangganan, maging forever lang ito kung pareho kayong lumalaban. Marami ang nagigimbal, marami ang nag-aalala na baka ito na ang katapusan ng Rochelle. Hindi lamang Rochelle, kung hindi
nag-aalala sila sapagkat baka dito na magkahiwalay ang maglangga. Posibleng mangyari sapagkat ito naman ay nangyayari sa tunay na buhay. Pero mas posible na ito ay maayos pa. Dito sa live ng aking pinsan na si Ruel, ang masasabi ko lang, may mga sinasabi siya, may mga binabanggit siya na mga clue kung ano ang nangyayari. Kayong mga viewers ay matatalino naman. Alam nyo kung anong pinaghuhugutan ng bawat isa. Marahil na dinig nyo na ang side ni Rachel, nagpaliwanag about pagkukulang sa time, about sa hindi na gaya ng dati. Naisip ko tuloy, hindi kaya sinunod ni Insan Roel yung aking style. Alam mo naman ako, wala akong time sa mga babae. At kapag sinabi kong may gagawin ako at busy ako, alam nyo din naman yan na hindi po pwedeng sama ka na sama sa akin o lagi tayong magkasama sapagkat mayroon pa akong ibang ginagawa. Hindi naman siguro yun sapagkat sabi ko nga nung mga nakaraan, si Roel at si Derek ay magkaiba. Dito sa sitwasyon nila, mga Rochelle, mga Blue Hearts ay nawiwindang. Nawiwindang sila sapagkat nakikita nila na nagkakaroon na ng problema. And hindi naman may iwasan sapagkat ito ay natural sa bawat isa po sa atin sa magkarelasyon. Kayo man ay magjowa, mag-asawa, magkabit, o kung ano-ano pa. Dumarating sa punto na susubukin at susubukin ang inyong relasyon. Yan. Iniisip ng iba at binibigyan ng kahulugan yung mga kataga na binabanggit ni Dodong Ruel na baka daw mayroong problema talaga na nagkakasawaan daw, na baka naman nagbago na ang ugali ng bawat isa, na baka naman mayroon silang nakikita na ugali ng bawat isa na hindi pa nila nakita nung una at ngayon pa lang nila nararanasan sa bawat isa nang sila ay laging magkasama. Dito sa isa pang live ni Ruel na napanood natin, nagbigay muli ng clue si Dodong Ruel kung ano ang nangyayari. Hindi niya naman tinanggi na wala silang problema. Obviously naman na mayroong problema. Mabuti na lamang itong si Dodong Ruel ay positibo. Hindi sa kung anong pinagbabawal na gamot o kung ano man. Dahil alam niya naman ang kanyang sinasabi at hindi naman siya lutang. Positibo siya sa kanyang buhay. Positibo siya na ang nangyayari sa kanilang dalawa, nilangga, ay parte lamang o proseso ng isang normal na relasyon na nagkakaroon ng misunderstanding. But sabi niya nga, this is the worst na nangyari sa kanila na misunderstanding. So kapag sinabing misunderstanding, ibig sabihin, kailangan mong intindihin. Kailangan mong maintindihan at para maintindihan mo, kailangan nilang mag-usap. And I don't know kung sila ay nakapag-usap na. Pero ito lamang ang masasabi ko dito sa sitwasyon nila Ruel at ni Rachel. Tama yung sinasabi ni Ruel na ito ay parte ng kanilang relasyon na instead na sumira sa kanila, ito ang magpapatibay ng kanilang pangako na pagmamahal sa isa't isa. Kung ano man ang kanilang pinagdadaanan ngayon ay magpapatibay sa bawat araw na kanilang tatahakin pa sa kanilang mga buhay. Kaya huwag kayong malungkot, mga Rochelle fanatics, mga maka-Rachel. Huwag na tayong mag-bash o kung ano man ang mga ating naririnig na nabibigyan natin ng iba't ibang interpretasyon, lalo na kay Sir RP Max na nababash, akong ganyan, no? Yung iba maka-Rachel, yung iba maka-Ruel, no? Ito po, crucial yan. Hindi natin kailangan mag-divide. Kailangan mas maganda na mas maayos pa ang kanilang relasyon at tayo ay tumulong para maging maayos ang kanila pong sitwasyon na magkasundo muli, maayos ang lahat ng problema. Huwag nang gatungan pa. Ang atin dapat na gatungan yung kanila pong pagmamahal na muling mag-apoy sa bawat isa. Dito sa panibagong clue na binigay ni Ruel sa kanyang live, si Rachel at si Ruel ay magkakaayos pa. Magiging okay pa.
ang kanilang relasyon at hindi maghihiwalay ang maglangga sa ngayon. Yes, that's the truth. Sa ngayon. Let's see what will happen.